may umaga sa ating tanan. Ay, praise God. Kay makasimba naman kita luwat, makaamba, ilabi na gid maka doon sa iyong pulong. So, pasalamatan din natin ang ating buhi ng Diyos ay tungod sa iyang katutog sa atong kabuhi. Ngayon, katingalahan ko lang bisan sa likod sa ating kapaslawan ng Diyos wala pamaya sa atong tanan. Amen? Kaya isa sa aga, ginapakabay ko sa pagpindot para sa atong moment of silent prayer. Mga pabiling mo sa pagtindot, Salmo 100. Kamu nga mga katawhan sa pugos nga kalibutan, maginugyaw kamo sa Ginoo sa kalipay. Alagaran ninyo ang Ginoo nga may kalipay, magpalapit kamo sa iya nga nagakanta sa kalipay. Kilalahan ninyo nga ang Ginoo ako ang Dios, siya ang ginahimo sa aton, iya kita. Iya kita katawhan nga ginakatipan pareho sa mga karniro. Magsulod ka mo sa iyang templo nga may pagdayaw kag pagpasalam. Kay maayo ang Ginoo ang iyang gugma wala sing katapusan kag ang iyang tutulong nagadayon hasta sa salmo. Let us pray. Amay na kaligid mo sa siningaga. Acknowledge kami Ginoo sa imo tutong nagkaayo. Dalayaw ko Diyos, pangayan ka nga pasidunggan, nagsimpahon. Palapit kami Ginoo una sa tanan nagapangayon din sa patawad. Ang akong tinupusoon, ang akong tinupusoon, nagsa sa amon, kabay pa ang tinuan mo Ginoo. Dulaan Ginoo tanan nga negatibo, ang tanan nga nagahinder sa pagsimba sa imo. Lagay kami sa kalipay Ginoo, sa pagkanta, sa pagpamananto, sa pag-fellowship. I-bless kami tanan-tanan. Dire. Nagapangayon kami isang bulig nga ikaw magatutoy sa imong balaan ng Espiritu sa tagsasama. Magahata Ginoo sa wisdom, empowerment, nag-iso Ginoo. Bisan pa man sa magdala sa iyong mga pulo. I-bless ka rin si Pastor sa pagdala sa mensahe para matutunan kami Ginoo at may i-apply sa pulo. Lord God, sa siniaga, nagtugyan naman kami sa amon nga padayon na pagsimba sa imo. Bless ang hymns, ang leader, ang special number, ang choir, nagsatanan-tanan na may part Ginoo sa siniaga. Ikaw ang pakamain sa amon, ginapasalamatan namin ang imong gugma na dako sa siniaga. Sa ngalan ni Jesus na among Diyos kag personal na manlunas. Amen. Ingagad sa tanan. For our opening hymn, let us see page 14, sing nyo lamang himnas kanya sa monitor, pagdayawa ang kanal ko. Ready, sing.
Pinapangabayatan ng palihog sa pagtindog. Please open your Bible in the book of Job, chapter 3. Ano na kita sa chapter 3. Sa mga Ilonggo version nila, sa inyong mga Bible, nungalan natin sa verse 1. Kag sa verse 2, ang English version. Job chapter 3, verse 1 down to down to 26. Verse 1, Ilonggo nga version, tunganan naton. Kag verse 2, English nga version, until sa verse 26. Sa ulihi, naghambal si Job, kag pakamalaot niya ang adlaw sa iya pagkatao. Pakamalaot ko ang adlaw sa akon pagkatao. Verse 4. Natakunan na lang kung tani ina sa kadulong o kung sa madamol nga galbo kag likupan na lang kung tani sa kadulong ang iya kasama. Wala na kung tani ako mataw sa sinagagag-i kag wala na kung tani si may nagkinalipay sa to nga diot. Wala kung tani magsiga ang kapugwason sa sinag-adlaw kag wala na kung tani mag-agad. Jump kita sa verse 15 kay medyo lawig. Verse 15 kamo sa 16. Kay Ilonggo begin. Nagapahuway man kung tani ako upod sa mga manok tumala nga ang ila mga balay puno sa bulawan ng pila. Dito sa lugar sa mga patay, ang mga malaot wala nagahimo sing malain, kag ang mga apoy nagapahuway na. Ang tanan nga klase sa tao ato dito, bantog man o kung hindi. Kag ang mga udipon hilwan na dito sa ila mga agano. Nagahandog sila nga mapatay, pero wala sila mapatay. Ginapangita nila ang kamatayon nga supra pa sa nagapangita sa tao sa manggad nga natakot. Nga ang ginatugutan pang nga mabuhi ang tao nga wala man lang siya kahibalo sa iya dangatan. Ginbuot sa Dios nga hindi niya mahibaluan ang iya palaabuton. Ang ginakahadukan ko natapok na sa ako. Kaya, pwede kita, President Stanley. Amay nga balaan nga kalipay ka nagapasalamat kami, Lord, sa hindi nga ato. Salamat sa liwag sa kaibin na naging tugot ni mo Ginoo nga magka-ipon kami sa niya simbahan para napasilunggan ikaw, lagaron ikaw, kagayawon ikaw Ginoo, bukos sa bukos namon nga naging puso. Kapasalamat kami, Lord, sa imong Ginoo nga pag-sustain sa amon sa nagliligan Ginoo nga mga sinimana. Hindi Ginoo, ikaw ang nag-provide sa amon kinahanglan, ikaw ang nagtipid sa amon mga kabuhi.
ikaw nag-iway mo sa amon gikan sa mga kalautan kay sa talagman. Ginoo, nagkara kami sa iyong tubangan sa dinyaga. Kaya nagatugyan sa amon mga kawaling mong Ginoo, subong nagahalad kami sa amon kabuhi, sa buhi, halabutan sa iyong tubangan. Amayon ito, nag-ampo kami, ikaw ay Ginoo magabulig sa amon. Sa amon nga pag kinalipon sa lingid nga agad. Kamay Diyos nga tinuan mo amon mga tigpusoon. Imuha kami nga takos o Diyos sa pagpasidumog Ginoo sa imong ngalan. Sinigid nga agad sa matagal na ron. Kapag kami Lord sa mga kultura namon, hindi na mo kaupot pa sa sinigatiyon. Ay Ginoo na po kitang ilang handog na magpalapit sa imo sinigid nga agad at makapangupod Ginoo sinig nga pagsimba. Kapag kami Lord, ikaw yung Ginoo tipig sa ilang pagbiyahe, sa ilang paglakad na dulong dire. Ikaw magpahilayo sa ilang Lord sa mga katalagman, ano mga Ginoo nga sa isang sitwasyon na hindi Ginoo nagkapagay Ginoo sa imong mga kanatan. Kapag kami Lord nga ikaw yung Ginoo magtipig sa ilang magadulong Ginoo sila sa ilang dire nga safe and sound. Kapag kami Lord, ikaw yung magabulig man sa mga nakalibong na nilang kaupod sa ingat daw tungkol Ginoo sa mga sablag man sa ilalawas. Ginoo nag-pray kami nga padayon ikaw o Diyos sa pag-ayo sa ila, padayon ikaw Lord sa paggamit sa mga bulong effectively ang Ginoo maangko nila ang complete nga healing Ginoo or complete nga recovery. Nag-pray kami Lord, ikaw nag-buling man sa kay GP, ikaw nag-continue Lord sa pag-heal Ginoo sa iya. Sa Ginoo Lord ni pacheck sa iyong lawas. The same time Lord sa husband ni Chuki Ginoo nag-pray kami ikaw din magabulig man sa iya. At the same time Lord maghahatag mo Ginoo sa paglaom sa iya nga there is a solution Ginoo which is nga kinakilala namon nga ikaw amo ang solusyon sa tanan namon ng mga problema. Nag-pray kami Lord sa kay Mrs. Samor. Nag-pray kami Lord sa imong Ginoo divine man nga bulig sa iya sa pag-ayaw sa iyang latian. Nag-pray pa kami Lord sa ibang amon ng mga katuran sa mga iglesia kay Mrs. Erasuela. Continue ikaw ni Lord sa pag-ayaw sa iya. Sa ibang Lord ng mga tigulangan sa mga simbahan nga may mga maintenance sa ilalawas. Parahay ka Lord sa pag-ayaw sa ila, pagbulig sa ila, provide sa ila kung lalo ito sa doon na. Nag-pray pa kami Lord sa amay ni Chati. Nag-pray kami Lord sa imong inyong pag-ayaw mo Ginoo. Kaya pag bulig sa iya Ginoo, sa iya Ginoo Ginoo na sa Ginoo Lord sa confined sa hospital. Nag-pray kami Lord sa imong inyong provision sa ilang kinlano. Kaya bisa pa Lord sa ibang pagkaklamon ng mga abyan, kilala, kauturan sa simbahan. Ngayon namon Ginoo ng Ganson by day. But Ginoo ikaw nga Diyos, you are all-knowing God, nga nakahibalo Ginoo ka niyong kita ngayon sa ilang sitwasyon. Ginoo may mga kauturan kami sa simbahan, nga ari sa lingid niya aga, hapang Lord, may mga ginabaksag sa ilang lawas. We pray Lord sa imong Ginoo nga pag-ayo sa ila. We pray Lord sa imong pagpuling sa ila. Ikaw Ginoo nga Diyos maalam, kaya kahibalo ka Ginoo, kung dapat nga himuon tuluin sila kung ano ila dapat himuon Ginoo kaya sa mga kaigo Ginoo nga medication. Nag-pray po kami Lord kung nabulig man sa mga buluhaton sa mga simbahan at sa Ginoo pa mga buluhaton na bilang Ginoo ang permitting every Wednesday. Ginoo buligi ang mga kanakanimo nga makapangigbahin man sa sila Ginoo nga buluhaton nga pangabuyo Ginoo sa tingod kami kada Wednesday afternoon. Nag-pray kami Lord sa kada Sunday mga activity sa disco sa mga kabataan, worship, ang afternoon activities sa mga young people kag mga kabataan. Same time Lord karon sa hapon meeting Ginoo sa mga officers and deacons. Lord, we pray for wisdom Ginoo sa mga officers sa simbahan nga mahimo Ginoo Lord ang among sa mga bahin para sa ikaktanan Ginoo sa among ginapaabot ng mga puluhaton o sa mga event sa simbahan. Mga proyekto Ginoo sa simbahan. Ang Ginoo nga may uswagon ang imong Ginoo puluhaton.
sa bulig Ginoo nimo kag sa bulig Ginoo sa imong mga kanatan mga opisyalis sa iglesia. Kaya pwede kami Lord sa imong Ginoo pagbulig man sa mga overseas and contract workers ilang Ginoo padayon nga pag trabaho sa luwas. Kaya pray kami Lord sa imong protection sa ila. Dahil kami Lord nga pray sa ilang Ginoo nga good health and strength Ginoo sa doon na sila pagtrabaho. Kapag Lord, masintro si Gapon, ila kabuhi mo sa imo, eh di Ginoo magpalayo ila relasyon Ginoo sa imo. Kag the more Ginoo layo sila, atuloy na sila sa malayong loob, the more Ginoo intimate ang nila relationship Ginoo sa imo. Kaya pray kami Lord, kung ginagabulig man sa mga missionaries namon sa Thailand, sa Cambodia, sa Papua New Guinea, sa iba't ibang lugar, kaya sa amon lokal. Pray kami Lord, kung ginagabulig man. For Radio Ministry, nagkapadayon sa Gapon. Thank you Lord, nga na-restore na inig, kaya makapadayon kami sa pag-broadcast Ginoo sa Nigadoo, kaya sa puro sa malaputan Ginoo through Facebook Live. Kaya pray mo kami Lord, kung kabulig man sa palangitaan, palawigan sa imong kanatan, ilang Ginoo mga tanong, ilang Ginoo mga project sila mga ilang Ginoo Lord ng mga business, ikaw Lord ng pagkamaayo sila. Ikaw mga pag-uganak, mga patubo, mga patubas ni Lord sa madamo. Sabay Lord nga ikaw din Ginoo mga pagkamaayo sa ila. Muli Lord, nagstagsan mo ka makanatan. Kaya trabaho sa public at sa private Ginoo company. Kaya pray kami Lord sa imong inyong bulig sa ila. Sa mga Lord, kapangita nyo sa trabaho, mga jobless na po yung mga members. Kaya pray Father God, ikaw din Ginoo maghatag sa ila sa trabaho. Nga kaigog Ginoo para sa ila. Kaya pray kami Lord, kung kabulig man sa mga people namon, sa mga Lord, mga talikwas, sa mga karoon, pray kami Lord sa protection, provision, sa kaganon, especially Ginoo sa mga inikanan niya pangita Ginoo sa ilang mga financial na kinanglanon. Kaya pray kami Lord, ikaw din magabulig Ginoo sa mga ginikanan, mga students, na angkol Ginoo Lord sa provision ni mo Ginoo kaya makapadayon sila sa pag-eskwela. Pray kami Lord sa protection sa ila kaya sa Lord at pagkatan sa ila sa taanan. Pray kami Lord kung di magabulig man sa projects in church. We pray Lord sa generosity sa individual members in the church. Kaya sa Lord, we pray Lord for someone sa Ginoo sa support this church Ginoo as we look forward Ginoo sa mga proyekto Ginoo sa simbahan, especially Lord sa pag-change sa amon ato kaya sa ibang Lord mga projects in the church amon Ginoo nga sound kayo. Pray kami Lord kung magkabulig kung magkakamaayo the rest Ginoo Lord may bahin sila daw. Help us Lord to focus on you and help us Lord to remember Ginoo sa mga pulong ni karon nga among pagabumatian. Ginoo, tabuga nga among kaaway ng nyawa, hindi Ginoo makatuglag sa among sige nga kag itubod Ginoo nga makabatik kami sa pulong kag focus sa among pasintro ang paglingon sa imo Ginoo pagdayaw pagpamati Ginoo. Kag magpauli kami sa magpauli kami karon nga napunan Ginoo sa pagpamaayo. Pero God, ginakumit namon Ginoo sa imo ang tanan, kaya ginadayo na ikaw Lord, nagalaw kami sa imo Ginoo pagsabat sa among mga pangamuyo. In Jesus' name we pray. Amen.
don't have to pray out loud. He knows your thoughts. On the lofty mountain's peak, He's there in a meadow by a stream. He's there anywhere on earth you go. He's been there from the start. God answers prayer. Morning, may agas na. Salamat sa Ginoo sa nag-allow niya atin sa aton for us nga maka-continue kita sa pag-simba sa Ginoo. So this morning, ari kita sa chapter 3. Ang title sa aton yung message this morning, Great Faith Struggle with Despair. Even dako aton pagtuo, hindi nato balikawan nga may mga tiniodbit nga mag-struggle kita sa mga di mayo sitwasyon, no? Kaya kilawan din ang atong pagtuo. Sa summary sa sining chapter, having sat in silence for 7 days in the presence of his friends who had come to comfort him, Job finally speak. Chapter 1, chapter 2, there was a little bit mga words na nag-come out ng sa mga batiho. Chapter 1, Job worship the Lord. Even in the times of his trouble siya kabuhi, still he worshiped the Lord. In chapter 2, Job still stand firm in the faith. He remained sa iyang integrity sa Ginoo, kag he did not waver sa iyang faith sa Ginoo. In fact, ang iyang wife nagkabal sa iya Job, curse God and die. No? Sige ho, pakamalawot ang Ginoo nimo kag patay ka na lang, no? Ikog ka na lang kung hulatan na lang kung mapatay ka. So, and after that, the last verse, last na mga verses nila, ang iyong mga friends, nagkagto sa iya just to be with him and to comfort him, to sympathize. Ang ilang presensya, nagdala ng isang comfort sa kay Job. And after sa pito ka gabi, pito ka adlaw sang kalinong, dahil kita sa chapter 3, si Job naghambal na siya. So natawa natin karon kung ano ang mga ginhambal ni Job. Job finally speak in a form of soliloquy. Magabang ka ng soliloquy, you are speaking to yourself. Okay? Ang silingon sila nga it is an utterance or discourse by a person who is talking to himself or herself in a disregarded, full, or oblivious to any hearer present. So it is something like do basol nimo ang imong kagalingon. You are talking to yourself something that is what is happening no sa imong kabuhi. So sometimes nagkakatabo na sa aton no nga hambal ng istorya kita sa aton nga kagalingon. No? Kung may tao nga nagapanilag sa aton nga istorya sa aton kagalingon saan kita nga buang. Sa lagi kita kabuang o kung naglain ng aton nga ulo. Ay nga man, we are talking sa aton kaugalingon. And
And Job began by cursing the day of his birth and the night of his conception for failing to prevent his sorrow. Para sa iya amo ini ang maka-prevent no sa iyang pag-antos. And looking sa introduction naton, after Job's friend had sat with him in silence for several days, he expressed his anguish to them. Not only did he wish he had never been born, but he cursed the day of his birth. He desired that the day be removed from the record of days. Rhetorically, he asked, why did he die in childbirth? Better yet, why did he die in his mother's womb? In the previous chapter, Job had had time to process all that had happened to him. However, after a week of contemplation, the reality of his situation sunk in. Maybe, wala pa nagsink in sa iyang mind ini nga sitwasyon. Kaya hindi pa niya ma-intindihan gid. No? Hindi pa niya fully na-realize gid sa iyang life. But after this thing happened sa iyang life in chapter 3, diri na nag-pour out si Job sa iyang balat syagon. Sa iyang balat syagon. Kaga nag-atar ini sa iyang mga bibig, ini nga mga pululungon. However, ini nga question don't resolve the heart or the losses. Ini nga mga makutanon, ang iyang mga hambalangon, hindi ini naka-resolve sa iyang pamangkot o kung nakasabat sa iyang pamangkot. They point us to God, who reminds us that despite of the loss, we are valuable sa Ginoo. Despite sa aton mga kadulaan, despite sa aton problema, trials, valuable kita giyapon sa Ginoo. And it reminds us in the book of Psalm 139, nga ba sa Ginoo, for you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. So you cannot question sa Ginoo. So ari atong proposition sa atong message this morning. Because Christ is your source of peace, you must turn to Him in times of despair. Kung may mga problema kita sa kabuhi, di kita gadagan. Gadagan kita, gagagto kita kay Christ. No? Gagagto kita sa iya. Walang haba sa Matthew lang. I think chapter 11 or chapter 5. Sinya kari kamo na mga ginabugatan, na ginabunlayan, ay papahuwayo mo. So there is what we call rest sa Ginoo. So hindi kita magdugay. Number 1, embrace God's providential will for your life. Dapat i-embrace naton ang kabubuton sa Ginoo sa aton kabuhi. Whether we like it or not, hindi na natin ma-change ang sitwasyon. You cannot change the situation of Job. Hindi na mo ma-change pa ang sitwasyon ni Job. Nadula lang iya mga pagkabutan, nadula lang iya mga kabataan, and even his wife. Gakadulaan sa paglaom na. Nga amo ini nagtulod sa iya sa pag-curse sa Ginoo. Gravely show your humanity. May arada tatlo kabahin sa first nga pagtuon naton. Gravely shows your humanity. Graving reveals your deep of despair. Graving usually desire immediate relief. So ang una, graving shows your humanity. It shows that we are human. Nagapakita lang na si Job, he is a human being. Tao siya. And that's why we are included sa ginatawag na to mga trials in life. No? Hindi kita exclusive or sila kita nga we are not included no sa pagtilaw. Sila kita nga hindi kuya maapektuhan sa trial sa kabuhi. Apang si Job, ang istorya ni Job, nagpakita sa aton ang
pagpangasuko ang kabudlayan, nagapahayag ng inang kita tao. Tao kita. Nagakasubo kita. Nagaatupang kita sa mga kasulupon. Job curse of the day of his birth. Gin pakamalaot ni Job ang adlaw sa iya pagkatawo. Gin pakamalaot niya ang adlaw sa iya pagkatawo. Sa iya, tani wala na lang ako natawo sa inyong kalibutan. Tani wala na lang ako natawo sa inyong kalibutan. Nagahampal siya, niya tani, wala na lang ko nabulag sa niyang kalibutan. He cursed the day, means sa iya nga pagkatao, but not his God. Hindi ang Ginoo. So after this, Job opened his mouth and cursed the day of his birth. This was after the catastrophe nga nag-abot sa kabuhi ni Job. All the personal affliction, all the demonstration of compassion from Job's friends. Now, Job began to speak about his situation. Wala niyo pala makita ang akong sitwasyon, wala niyo pala makita ang akong itsura, nga to hindi na ni madruwing ang akong itsura, pulo na ni sa mga boils, pulo na ni sa mga hubag-hubag, katul sa akong lawas. Si Satan, he is so confident nga kung himuon niya ini, tandugon niya ang lawas si Job, tagaan niya sa balatian si Job, amo ini magapus sa kay Job sa pag-curse sa Ginoo. Look at in verse 1, chapter 1, verse 11. Again, hambal dira nga amo ini magatulod sa kay Job sa pag-curse sa Ginoo. Amo ini magatulod. Siya niyo, verse 11 siya. But stretch out your hand and touch all that he has, and he will curse you to your face. Nga lang taon hindi ka pagpakamalaoton ni Job nga imo servant. Siya pakamaayo mo siya mo. Amo na nga wala iya ka ginapakamalaot, pero tilawi nga kuhaa ang tanan nga ara sa iya kay pakamalaoton niya ikaw. Pakamalaoton niya ikaw. Then in chapter 2 verse 5, ginhambal nila ni Satan. Si Satanas again naghambal sa chapter 2 verse 5. But stretch out your hand, that is the repeated words, stretch out your hand and touch his bone and his flesh, and he will curse you to your face. Nya kay sa linya sa Ginoo siya, di pa mo na tanan sa kay Job, but my servant still remain faithful and blameless and upright man. Gi-challenge ni Satanas ang Ginoo niya ilawan ta kung hindi iya ka pagpakamaluto. Tagaan ko siya sa balatian, and then amoy ni ang rason nga pakamalauton niya ikaw. Si Job naghambal siya out sa iyang deep distress. He cursed the day of his birth, but he did not even come to a close to cursing God. Ang panguna-una din ni Job was somewhat common among the Asian. Kag sa mga historian nga in times of suffering like this, nag-describe sila that they mourn about sa ilang pagkatao. For the suffering that the new life would endure. It reminds us nga sang natawo kita sa niyang kalibutan, we are mourning. Sinodi nga na bunag siya, wala kit gahibi.
Okay, sa mga nanay, babe, pagbata nyo sa inyo bata, ang inyo bata, wala gigahibi. Linong-linong gid siya. Hindi ko magpati nga wala gihibi. Ginabayot, galing ano, baby gid. Kaya base kung apa o kung dumandira, no? Gina-check yun sa maayo. Mas kung wala na nagagiho, kasi patay na. The day of His birth and the day of death. Okay? It reminds us ang ginatawag na natin, ang joy kali it is in between. Okay? Ang joy kali it is in between. Okay? The sorrow, which is the crying, naghibig ang bata, then pagtubo niya, it brings joy, kalipay sa iyang life, and then the moment of death, people cry sa iyang kamatayon. People cry sa iyang kamatayon. So maybe Job is thinking about sa ginatawag na itong childbirth. But as a final release of suffering para sa kaiho, siya mo ang katapusan sa akong pag-antos. And this chapter 3 begins the battle in Job's mind and soul. It is a battle between the mind and the soul. But he will not lose more or suffer more than he already has. Though may ara sila, ginatawag na ito, physical pain will continue, yet now we can say that the battle enter into it entirely, no? Sa another arena naman sa life. Sa mind ni Job, it is a physical battle between him. Okay, chapter 2, it is a physical battle. But chapter 3, it is an emotional, it is between the mind and the soul. The mind and the soul. At this moment, sa pag-antos, what do you think ang ginapangunauna ni Job? Kung ikaw nagapalatian, nag-aantos ang tuman o kung grabe na nga pag-antos, huwag naman ginapangayo, stage 4 sa cancer. What do you think ang imo gina-ask? Because you are suffering too much suffering mo gina-antos. You are asking for death. Mapatay ka na lang. Okay? Mapatay ka na lang. Amo lang imo ginapangayo. So these are the question that take up the reminder of the book. And so naglabot ining catastrophic loss. So the catastrophic loss itself, it's the only entry point into the agonizing battle in the mind and the soul. So this is the entry point. So yung tawag na itong pag-antos, realization sa iya mga pag-antos. It is a battle between the mind and the soul. And Job started to curse the day of his birth. Siya, tani wala na lang ko nabuhi. Tani wala na lang ko na tao sa inyong kalibutan. Verse 3, verse 6 to verse 7. Job cursed the night of his conception. Tani sa tugaw between sa akong umay at sa akong iloy. Sa ila nga pag tali, no? Tali wala na lang ko nahimo. Tali napatayon na lang. This is the moment nga ginhambal ni Job. Sa Hebrew, isa ini ka poetic style of writing. That Job cursed the day of his birth. Yet, hindi enough, no? Ang pag-curse niya sa day of his birth, but he follow this word,
Follow up this word. He curses the night of his conception. Tani wala na lang ako na-develop sa tubuangkan, sa tiyan, sa akong iloy. Tani wala na lang ako tao, wala ako himo. Job's complaint is that mas maayo pa nga wala na lang ko matao. Sang sa mag-endure ko sining catastrophic nga affliction sa akon nga kabuhi. Bukat nga blanchagon pala nga naglapot ka na sa tiyon nga ginapakamalaot mo na ang iyong pagkatao, ginapakalawat mo na ang pag-usong sa imong iloy, tali din pahulog ka na lang, tali in-upboard ka na lang, tali giningnan ka na lang sa mga bulong hindi magtubo sa imong tiyan, sa tiyan sa imong iloy. Something like that ang panguna-una ni Job. Nga, dawala na siya sa paglaom sa iyang ugalingon. Isa yung dialogue between Job and his friends. While the friends of Job are listening sa iya nga mga ginakampan. It is a speeches that is so emotional. Grabe ang emotion. Kung mo basahon, grabe ang emotion siya. Ang blanchagon, di ho, grabe. Sobra ka sakit sa iyong blanchagon. Kapamati ka sa isa ka tao nga may ginabatsak sa iyang lawas. Kapit pagit kung lala na. Tulog ang luha mo, no? Kapamati ka lang, tandog yung blanchagon, pamati ka sa iyang testimony. Sa iya pag-antos. Although the style of writing is poetic, it is the author allowed to say that our figure of speech and the exaggeration of feeling sa paghambal sila. When Job called God, nga Lord, tani wala na lang ko na tao. Tani wala na lang ko na buhay. And it says that there is nga may the day be darkness. He is despising the day of his birth. Kaya daga hambal siya na tani madula na lang ko sa kalendaryo. Hindi na ako gusto mag-celebrate pa sa akin ng birthday. I don't want to remember my birthday. The day of my birth. He makes his strongest statement against God. Especially against the wisdom and the plan of God sa iyong life. When God said in Genesis 1 verse 3, let there be light, Job says, let there be darkness. When God says, let there be light, it means life. When Job says that the day be darkness, means death. For him, there is no longer hope. Wala ka sa paglaban. We can say that he cursed his day. We can say that he cursed his day, but not his God. Ang yawa, gusto gid sa yawa nga himuon ni Job, ini nga desisyon nga pagkamalauton niya ang Ginoo. Tungod sa iya pag-antos. Kunya gitugot ini sa Ginoo sa iya kabuhi. Pero wala ni Job yung pagkamalaot ang iya Ginoo. Ginpakamalaot niya ang adlaw sa iya pagkatao. Ginpakamalaot niya ang gabi sa iya pag-conceive sa iya. The conception. Number 2, grieving reveals your gift of His Spirit. Wala problema kung mag-grave ka, wala problema kung maghibi ikaw when there are times ka
nagpulayan ikaw. There are times na struggle ikaw sa madami ng mga problema. Wala problema ta. And that's normal. That's normal. Job summoned the ancient soothsayers to curse his day. I don't believe na si Job, wala siya nagapaki sa iya tawag na itong mystical power. Kaya naghahambal that he is committing to himself o sa inyong mga soothsayers. But rather, he is simply communicating kung ano ang iya batsakon. May makita ka mo dira ng word ng Leviathan. Leviathan. This is a first mention. This is a strange creature in the Bible. Naging-mention. But Leviathan is mentioned prominently in a long discourse beginning sa Job chapter 41, verse 1. In Leviathan, it is considered to be a mystical sea monster or isa ka dragon nga nag-terrorize sang sailor kag mga fishermen. Ini galing nga isa ang Leviathan, isa ini ka sea monster nga nag-atake sa mga sailors kag sa mga fishermen. Kag ang context today, the idea maybe even the sailors and the fishermen would curse the threatening Leviathan with all their mind. So si Job nagamit sining nga pulo to curse sa iya nga ipakamalaot ang iya pagkatao. But wala ini gina-justify ni Job ini nga practice. Ang kahit mythology nagamit sa term ng Leviathan for a monster of chaos nga nagkakabuhi dito sa kadagatan. And ining Leviathan, it means twisting one. Twisting one. So according kay Anderson, there can be no doubt that the Leviathan is the chaos dragon of the ancient myth. Chaos. But if you read Psalm 74 verse 12 to verse 14, ining Leviathan, it is referred to as sea serpent. Ang nag-refer ini sa isang manog no, sa dagat. Nga mo ini ang bukol sa Ginoo ang iya nga ulo. Buka sa Ginoo ang iyang ulo. Perhaps at the creation. Okay? So, Leviathan or a sea creature, amo ini ang serpent na ginrefer din ni Job kay naga-represent ini sa ginatawag naton struggle nga ginadala niya sa kabuhi. It is refer to Satan. It is refer to Satan. It is a dangerous and deceiver. It is represent as a dragon or a serpent. So ang paghambal ni Job, ang iyang paghambal that graving reveals your deep of despair, naghahambal siya nga kung tani mapatay na lang ako. Kag tungod sining grabe nga pag-antos nga naglapot sa atong kabuhi, naghambal siya sining mga pulong.
Nga tali po kawon ang isa ka dragon o kung ang isa ka sea monster. Agon nga patyon ako. So his suffering causes irrational statement. Magamang ka ng irrational meaning without reasons. He did not even knew kung ano ang cause sa iyang suffering. Kung ano ang rason sa iyang pag-antos. Amoy ninyo tawag na ito problema kay gaantos siya, kawala sa kamalo, kung ano ang rason yun, kabangdala. Kung ano ang ginhalinan sa iyang pag-antos. And also his suffering manifests his wrong perspective on life. Because he even cursed the day of his birth. So, amo na ang grading rin nga madala niya sa akon, nagapakita ini sa akon budag nga sitwasyon. Deep despair. Third, graving usually desire immediate relief. Nagasiling ka, tani maayo na lang ko, tani mapatay na lang ko. Sabot, there are a lot of people nga ilang best solution sa iyang life is mahigop na lang. Ay wala na sa paglao pa. Wala na tsansa nga mabuhi siya. Wala na kalipay sa iyang kabuhi, mahigop na lang. Kagamo ni ang nakita niyang relief. The desire of immediate relief. Verse 11 nagsasabi, maayo pa kung tani nga mapatay na lang ako sa tiyan sa ako inoy. Nga palagi ginsapat pa ako sa ako inoy kag ginpatiki. Kung napatay na lang ako sadto, malingong na kung tani ako sunod. Nga nagakatulog kag nagapahuway. Job longed for the grave as a release from his present misery. Amo na iya ginatulog para makasalbar siya, makahiluway siya sa pag-antos, miserable niya klase sa kabuhi. Nga mapatay na lang siya. Why did I not perish when I came from the world? Job continued his complaint from his place of misery. And Job powerfully continued or communicated his present pain. Kabalo ka mo ang pag-antos ni Job tungod sa mga boils na nagtubo sa iyang mga kalawasan. Nagdala isang too much nga pain sa iya. As I know sa isang Sunday, nga tungod nga naganignig, nagabuka, nagalitik, ini nga mga pilas sa iya mga lawas, nag-create ini isang tumanggid nga kasakit, pain sa iya lawas. And it brings emotional pain. Emotional pain. And it says, for now I would have lain still and been quiet. I would have been asleep. Job, maybe he was wrong in his understanding of the afterlife. Perhaps believing in something similar to the modern doctrine of soul sleep. When Job says that the dead lie in the grave, nga mo ini makasuspend sa iyang state of pain, sa iyang lawas, sa iyang kabuhi. But the idea of soul sleep is wrong because of what Paul clearly
wrote in 2 Corinthians chapter 5, verse 6 to 8. That we are absent from the body but to be present with the Lord. Intindihan natin nga ang aton kamatayon kung ikaw hindi Kristohanon, it will bring you to the worst pain. Magadala ini sa worst pagiging pain. But if you are a Christian, we are considering that this pain, it will last in this earth. Sinila nga kalimutan matapos ang aton mga pag-antos. But to those who are not in Christ, ang pag-antos niya hasta sa walay katugtuban. So, dapat intindihan natin there are concept na ginambag ni Hope, naging correct man sa Ginoo sa mga sa last ng mga chapter sa Job. Nga iya ginatulog. And later God challenged and corrected Job towards the iya believe about the afterlife. So Job's question, his experience of such pain. Have you ever questioned God sa imo nga mga pag-antos nga ana nag-antos ka sa amo sini? Have you ever asked God, nga Lord, nag-antos mo sini man, nga may cancer ko man, nga may diabetic ko, nga may mga ako ko sini? Have you ever asked God? Job viewed his source of relief as death. Nya, kung may solusyon pa ko para na mahilway ko sining kasakit, amo ni ang kamatayon. Nya, tani na patay na lang ako. Tani na patay na lang ako. So embrace that providential will for your life. Kung hindi natin i-embrace ang kabubukol sa Ginoo sa atong kabuhi, then hindi natin maintindihan kung ano gid ang purpose sini sa atong kabuhi nga nga may mga pagkilaw nga kaangay sini. Kadwa is the last. Re-establish biblical perspective for your life. Dapat i-re-establish natin ang biblical point of view or perspective sa atong kabuhi. Ano ang bali sa Bible about sini? Now, let's continue sa verse 14 to verse 26. This is Job's lament, his agony. Lament his agony. He is agonizing because of the trouble naglabot siya kabuhi. And that word come out sa pulong na, do you long for the rest of Sheol? Magambag na Sheol means the state or abode of the dead. In the Hebrew, it is the place of the dead. Lugar sa mga patay. So the grave was the resting place. Ining nulungan, amo ini ang resting place of the body from which the spirit had departed. Okay, hindi natin, ang lawas natin, ginabutan natin dito sa may pansyon, sa patio. So, that is the resting place sa aton lawas. Kaya namaagnas, na nakadulot, ng aton nga lawas. While ang Sheol was the resting place of departed spirit or personalities. Kaginatawag na land of gloom or darkness. Land of gloom and darkness. Have you remembered sa story ni Lazaro o isang rich man? Nga ang espiritu sa rich man dito sa impyerno, ang espiritu
ni Lazaro dito sa kay Abraham, kasabak ni Abraham, Abraham's bosom. So, in the Old Testament, all the people who died in the Lord, ang mga napatay sa Ginoo, dito sila in the Abraham's bosom. But the moment Christ died, according to the Bible, nanaog siya dito sa Sheol. Kaginkuha niya ang Abraham's bosom. And now in the presence of God. And now in the presence of God. And that is why sinabi ni Pablo, absent from the body, but to be present with the Lord. Okay? But to be present with the Lord. Kag ang mga tao na napatay sa Ginoo, dito sa Ginoo makadto. Ang mga tao na napatay nga wala sa Ginoo, automatically makadto sila sa impyerno. But that is not a second death. Hindi pa inaamo ang ikaduwang kamatayon. Because that is the introduction of their suffering. It is not amo grabe niya suffering. But kuhaon sila sa Ginoo, sila kaduol sa pag-antos. Okay? It is just a temporary place, hell. Dahil sila sa Ginoo dito sa itagpo sa eternal nga hell. This is the eternity. In the lake of fire. The second. So, muna matabog sa ila. So, si Job, nagalong siya sa siling. Nga, amo na kung tani ang iya katuan, amo na iya ginalauman. That's why he is lamenting because of his trouble sa iyang life. Yet we understand that Job was not aiming for theological certainty or to explain the afterlife. He poured out the agony of his soul. Job meddles not here with their eternal state after death, but the sentence and judgment of God against the wicked men, of which he speak thereafter, but only speak of their freedom from worldly trouble, which is the only matter of his complaint and present discourse. Though long for the rest of Sheol, si Job, he envies death. Kumbaga, sa feeling na siya, nagkakahisa ko sa mga tao na nagkakapatay ng dayon. So something like that. Yan nga ang kinahanglan ko pa mag-antos, saan nga patay na lang ko dayon? Okay? Sometimes, we have that kind of feeling nga antos ka ko, tanay mapatay na lang ko. Because he sees no purpose in his life of agony. For him, wala na purpose in iyang life. Tungod sa nga pag-antos, nga iya gina-atubang. The second question is, not only do you long for rest of Sheol, but do your sorrow strangle your joy of living. Magambang yung strangle, it means amo ning nagapubong o kung nagakuha sa imo kalipay sa pagkabuhi sa iyong kalibutan. Tali, kung mag-antos na mo sa iyong kalibutan, tali magpatay na lang ko. Tali, hindi na lang ko mabuhi, kaya nag-aantos na lang ko balik sa iyong kalibutan. Puro na lang balik antos, tali magpatay na lang ko. That is the situation of Job. You know, these words come out sa mga bibig ni Job. Okay? Wala pa di involvement ng iyang mga friends, wala pa di kahambal yung mga friends. Not after chapter 4. Okay, tayo na sa chapter 4. So, dasal na chapter 4. Now, not only Job loved his agony, because of this pain sa iyang life. But
Job loved his state. Why go on living? The state of his life. His life sa arap asa sa iyang kabalay, and his life when he is now outside the city. What is his situation? Ano yung sitwasyon karon? Kung ato na nga i-imagine ang iyang life, sa ara siya outside sa iyang balay, kaya nagapungpo siya sa isa ka ginsunugan kag may mga abo dira siya nagalingkod. For him, ining mga abo, for him, it is a relief of pain. Ba't ilawin niyo kung may pilas kang butangin niyo sa abo? Kay hapdik. Hapdik. So sa mga manugulang pa, ang abo, amo ni ang bulong sa magsanggol ka sa sulog ng manok. Sanggulan mo siya, kaon niya parang mula, bubuan mo sa abo. Kaya mo na makapastap sa dugo. So Job loved his state, why go on living? Verse 20 nga, ginatubutan pa, nga mabuhi ang tao, nga nagaantos, nagasakit ang ilabuot, nagahandom sila nga mapatay. Sino ang tao nga nagahandom nga mapatay? Ang tao nga nagaantos. Pero kung may lawas mo, wala ka balatian sa lawas, sino di kahandom nga mapatay? Wala gid sa nagahandom nga mapatay. Ang tao lang nga may pag-antos, ang nagahandom nga mapatay. Ang wala na yan. Ang tao nga gusto nga mapatay, kay may pag-antos siya. Pero in verse 21, nga nagahandom sila nga mapatay, pero wala sila mapatay. May ara galing nga mga katigulangan nga grabe ng pag-antos, grabe ng balatian, inubrahan na galing pansyon, pero may japon mapatay. May lunga na, may japon mapatay. Triple, no? Ano bang tao nga ginatuloy mo na mapatay, pero dugay pa mapatay? Amo na ginapahayo ni Hong, amo na ginahambal niya siyang palingon. So yan, ginapangita nila ang kamatayon na sobra pa sa nagapangita sa tao, sa manggad nga natakot. Gabi ko pareso, no? Nagapangita, kulawan. Ginapangita niya nga kamatayon. Kaya kung taan, mapatay na lang siya. Verse 22 na sila, malipayon lang sila kung patay na sila kamalubog. Amo ni ilang na ginatulong. Amo ni ilang ginatulong. Why is life given to those in misery? Kaya miserable mga kabuhi, kung tayo mapatay na lang ko. Hindi na lang kung hindi ko gusto mabuhi pa. Kabalo ka mo, ang tao nga miserable, ang kabuhi, na ang iya ginalauman, ang iya ginapatihan nga, ano napatay na siya kay why na siya paglao. Why is my life obstructed from God? Magabagay obstructed is to block or close up by an obstacle. Nga, uwi pa ko dyan po hang. Di na pangayon ko nagaling nga mapatay ko. Duwag ko nakamatik nga may pre-request nga tani mapatay na lang ko. Do halos nga mga pre-request nga ako nabatian, tani maglawig pa ko. No? Tani maglawig pa ko kabuhi ko. Sige ba, 90 na, napay ka na mag-100, pero imong prayer Japon sa Ginoo, Lord, tani maglawig pa ko. Pero ara ka na, bitrigan ka na. Ang pangamuyo sa nagabantay sa iyo sa ito, pali sa iyo patay ba? Pero ang pangamuyo mo yan, nga maglawig ka pa sa iyong libutan. Magtugang pa iyong kabuhi. Basta nagalaon pa sa 100,000. Kung makalako sa 100 years.
hearing of Job, nga kung tani papatay na lang ako. Why continue living? Why is life given? If I can see the way and God has brought me in this place. What a sad. What a sad words that came out sa mga bata mo. His concern from beginning to end is God. Not his wealth or his health, but his life with God. It is because he seems to have lost God that he is in such torment sa iyang life. As Satan invaded Job's life and brought great harm, God had built another age around Job's life. Ang Ginoo nagbutang sa isa ka pulong that even amo na himuon nimo kay Job, don't hindi pagpaang niya kabuhi. Don't ka Job. Hindi pagpaang niya kabuhi. May purpose ka ng Ginoo. May tinutuyo ka ng Ginoo. Satan saw God's protection. Job finds it a restriction and he feels trapped. He wanted to die. The man here described that can see no reason for the trouble he is in. His way is hidden. Yet there was actually a wonderful answer to Job's question if he could only see with the eye of faith. Kung nakita na ni Job with the eye of faith, that is, it is just a test of faith para sa iyo. You know, God allowed Job to continue on in life, to teach a lesson to angelic beings. God allowed Job to continue on in life, to teach him special reliance upon God. God allowed Job to continue on in life, to teach him not to regard the wisdom of man so much. God allowed Job to continue in life, to vindicate him before other men. God allowed Job to continue on in life, to make him a lesson, an example for all ages. God allowed Job to continue on in life, to give him more than he ever had before. You can see how God moved his life. And it says in verse 24, for my sight comes before I may growing pour out like water. We have seen the great emotion in Job's speech. He was not concerned with keeping what is known, and in the midst of all his calamity, such as emotionless Christian life is never presented as a biblical idea. Now, why is life given to those invisible? And why is my life obstructed from that? That's the question of hope. God has a plan for his life. We must re-establish a biblical perspective sa ating kabuhi. And let us ponder, why this suffering happened to me? And let us see in our faith. Sa ating pagbuo, dira sa Ginoo. The question this morning is that, sa ating conclusion, why did it take a while for Job to start to express his faith? Have you ever feel that you have been valued? Doon kumbaga, natsagan mo, hindi ka na valuable na. Wala ka na value. So what reminded you of your value to God?
I hope we will see even great faith struggle with despair. Tugtog mo na kung kita Kristohanon, hindi kita excuse sa sining trouble. Ginapakita lang ang life ni Hope that he is in trouble. Ginatilawan na sa Ginoo. God is molding his life to rely on God and not to question God's capacity. Not to question God sa iyang plano sa atong kabuhi. Sa kata, even you don't understand. Trust. Listen. Trust God. Kasi hindi mo na intindihan yung mga nagkakalatapos sa iyong kabuhi. Bisan pa may mga balatian ka, sa ikaw, grabe balatian ko, grabe gini, pabulayan ako sa kong kabuhi. Hindi ko na gito intindihan. Trust God. Trust Him. Saligi lang siya. Saligi siya. Tuuhi siya. Because may purpose ang Ginoo kung nga naglapot na sa iyong kabuhi. So, sa Sunday, we are in chapter 4. Let's see what is the answer of the first friend ni Hope. Nantawa natin anong sabat niya sa mga ginhambal ni Hope sa chapter 3. May sabat din siya, no? Nga ato i-consider sa chapter 4 sa Sunday. But before that is our discussion question, and I will try to answer that question sa Sunday. But I would like you to answer that question in your own understanding based sa inyo nabatian yung message sa liging aga. What are the three main points of this section? As God began His soliloquy, what two things does He curse? Why did He curse the day of His birth? Why did He wish He had died at birth? Why did He wish He had been stillborn? As Job pondered the problem of suffering, what does he ask? And what had come upon Job? So, that's all. Let's pray. Father, we thank you, Lord, for this morning. And thank you, Lord, for reminding us that even great faith struggle with despair. You know all, we are not included, Ginoo, sa hindi kami mag-antos. Kundi, Lord, we are not excused sa inyong mga butang. We are included, Lord, sa suffering. We are included, Lord, we are tempted, Ginoo, sa sin. And, Lord, help us na mag-remain, Ginoo, steadfast, firm, dira, Ginoo, sa imo. We are to rely sa imo, Ginoo, ng mga plano, tinutuyok sa among kabuhi. And we are to depend, Ginoo, kung ano ang plano ni mo, Ginoo, sa among kabuhi. Yes, we struggle, Ginoo, but we know, Ginoo, na may purpose kini nga struggle sa among kabuhi. Din padalali mo ini bisan pa, Ginoo, sa unfavorable circumstances. Apang, Ginoo, ikaw amo ang Dios namon. Nga able, Ginoo, nga mag-sustain sa amon because we know that your grace is sufficient for us. Sa pagkatubang, Ginoo, sini nga mga pagtilaw sa kabuhi. Madamo man ng mga obstacles, mga hindrances nga amon ma-encounter sa kabuhi. Hindi ayhan balatian, hindi ayhan problema sa panimalay, problema, Ginoo, personal, problema, Lord, sa amon trabaho. But we know that you are God. You are the God, Ginoo, nga makasolve sa problema, Ginoo. Help us, Lord, to rely sa imo plano, hindi sa among plano, hindi sa among gusto, kundi, Lord, sa imo gid nga plano kang tinutuyok sa among kabuhi. Kaya maka-learn kami sini, kag sa among man, Ginoo, we will be able to stand firm no matter what. What it takes, Ginoo, even our life, even ang among kamatayan, Ginoo. But still, Lord, we will trust, Ginoo, sa imo. Help us, Lord, nga magsalit yung Ginoo sa imo sa tanang Ginoo. And thank you, Lord, for the life of Job. Ni-remind mo kami, Ginoo, sininaman nga chapter about his discomfort, about his pain, his suffering.
too much pain Ginoo ang iyang pag-antos. But Lord, help us to learn from this chapter and apply sa among mga natulaan sa among kabuhi to trust in the Lord. In Jesus' name we pray. Okay, this time, pagkuha sa atin kita. Sinapuri, napakabay natin si Tatay Samuel, kaya si Tatay Anilino Palihog. Habang sa ulat pa, magkabasa ako sa tulong sa Diyos. 1 Chronicles chapter 16, verse 29 says, Give unto the Lord the glory due unto His name. Bring an offering, and come before Him. Worship the Lord and the beauty of His holiness. Sa pagpangamuyot, papayan natin si Tatay Anilino Palihog. Kita, ilo sa imo nagkapasisnes niya aga. Salamat ng nagaan mo kami sa malawas. Dahil nagpulpo nga nakasimba kami Ginoo sa imo sinaga. Dahil Ginoo nga magkaganan mo pagkantay sa amon, labi sa pulong nga nagkatian mo sinaga. Dahil kami Ginoo katuto ng jangan salit sa nalagyan Kawagod sa pagkuha sa ating kita. Sinapuri, may alam kita kaibigan yung automatic sa special numbers sa mga kita.
Ang balakong din salamat sa mataong nga abahan. Kami ang mga may tanan sa pagpindot. Sa pagpasalamat mga kapalinatan si Tatay Samuel Tuloy. Iba pang iba sa iba mga ngalan nun, sa iba kamay, ako din nga ang mga pagsasama sa gusto niya tiyon. Salamat ng Ginoo sa imong ayo sa pagsakit ng sabi namo. Salamat kamay sa imong mga pagsipig, sa lalalang mga pagkabuhi. Ngayon kami laking grupo sa amin, bigyan kami. Inikalong mo kami sa amay sa mga malagpot ng mga kalalatan na sa aming pagkabuhi. Salamat Ginoo sa inyong tiyon nga sa amay ang tiyon na gamit ang sinus paggamit. Pagkatapos ito ng balik na naga, bagang Ginoo sa Ginoo, Espiritu ka matuwa. Ginoo, salamat man sa mga dulot sa mga kalakan na minahatag sa mga iyon, sabay pa nga sigapon, kapagulog pa kamayo, sa mga tradisyon, minatagon, kaga magpaglana, may ng mga pinagkakaan, sa mga pilanguman, sa mga motoran, sa ibang pilingaw nga pagkakaan sa mga motoran, ikapagpaglana, magpapag kamayo, sa inamay, balik ilang ilang bayan sa iyo. Ang tanan niya may nabagyan ang singo, kag na balik ang tanan niya himayat, kag ang dako ko pagpasalamat sa iyo sa inyo tiyo. Sa ngalan ng Espiritu, sa inyo ang pangamuyo, kamay ka. Na mga may kulawag sa pagpindot. Katuwita sa ating ibosing song, let us sing or rejoice in the Lord. Without purpose or plan, when trying His servants and molding a man, give thanks to the Lord. Though your testing seems long, in darkness He given a song. Oh, rejoice in the Lord.
sanctified and purified, I shall come forth as gold. All I can see, this he comes from above, the strengthen his children and purchase in love. Father's suspense and I trust in his care. The fourteen of fruit I will bear. Sing the Lord, he makes no mistake. We know at the end of each path that I take, for when I am tried and purified, I shall come forth as gold. Sa tapos sa benediction prayer, makanta kita sa welcome song sa akong mga bisita. Sige. Okay, kita na. Salamat Lord sa mga kamatuoran nga nasandig sa iyong tulog. Salamat sa mabahanon nga sa gihapon Lord, nag-remind sa amon nga ikaw Lord may plano sa amon tisag sa kamakabuhi. Kung maglabot man ang tion nga mag-antos kami sa mga malatian, kag may mag-abot man ng mga pagtilaw sa among kabuhi. Still Lord, huli kami nga magsalig ng Ginoo sa imo. Rely ng Ginoo sa imo tungod kay initanan may tinutuyok sa among kabuhi ko niya naglabot ini nga mga pagtilaw sa kabuhi. And help us Lord to continue to trust sa imong Ginoo nga plano sa among testing sa mga kabuhi. Help us Lord to rely sa imong Ginoo nga mga saad sa amon. Yes Lord, even the book of Hebrews nag-remind sa amon that you will never leave us nor forsake us. Bisan pa Ginoong yawa, Ginoo, kung hindi mo pagtubutan nga tandugon ang amon kabuhi, hindi siya Ginoo makatandog sa amon. If you only allow Ginoo sila nga mga circumstances sa amon kabuhi. But if you will not allow Lord, hindi ini maka Again in a few seconds. pugong, hindi ini makatublag sa amon Ginoo. Tungod kay ikaw ang Diyos na nag-protektar sa among kabuhi. You are the one Ginoo nga nag-shield sa amon. You are our refuge and strength, even in the times of trouble. Ginoo, buligi kami, and help us Lord to stand firm sa imong Ginoo kag magapadayon sa pag-alaga sa imo. Ginoo, ito'y giyay kami Lord sa among pagpalauli. Tulong kami sa among testan sa panimulayan at punuan sa pagpakamaayo. Imo na ang pagtipig sa among kabuhi sa inyong simana, sa among mga trabaho, obligasyon. We need your grace, Ginoo, nga mag-sustain sa amon sa inyong simana. Ginoo, ginakomit namon ang testan sa among mga kabuhi sa imo. Kag nagapati kami Lord, nga imo kami buhigan kag proteksyonan. Karon ang ugmas ang Dios nga Amay, ang grasya ni Ginoong Jesus, kag ang pagpahibulog sa balaang Espiritu, mangin sa aton karon ug sigahapon. Amen kag amen. Kita sa aga and we will sing welcome song. Upod din ni Bimbol
Mas-rate mo na yun? Kasi wala niya. Ha? Erica. No? So, welcome kay Erica diri sa Bulubulo Fellowship Baptist Church. No? Kalipay kami makaupo kasi kay Kahaka. Okay, so we will sing welcome song. And then, pangumustan mo kita dayon. And then, please go back sa atong discussion question. Kagtulong kamo sa iyong department. Select 3 question and kung ikaw ka mag-answer, give an answer, no? Sa inyo. Discuss. Sa Sunday, I will give answer sa mga question. Okay? So, in your own understanding sa question sa message. Okay, we'll sing welcome song. My Cristo Hano, ready? Sing. My Cristo Hano, Hanawi Ami, sa tunan natin. Hallelujah, my Cristo Hano, Hanawi Ami, sa tunan natin. Okay, thank you, Bill. Sa hapon, mga officers, balik ka mo because 2 o'clock. Okay? Damo kayong salamat. Please go to your group discussion question because we have time pa man. No? Alas... May discussion question pa.